Tamba, natakot sa korte, nagtatago na. Yun, kaya naman pa. Ito ang Istorya Pinas. Naging trending at pinag-uusapan sa social media ang pagtatago ni Martin Tamba sa publiko matapos itong kinasuhan ni na Congressman Alvarez at mga kasama nito sa nagiging matindi na maanumalyang pambansang budget ng Pilipinas matapos na halos 80% na ng pambansang budget ay na-release na ng Department of Budget and Management o DBM. Sigurado na kukuyugin ito ng sambayan ng Pilipino kung sakaling napasarin-sarin sa kalye itong si Martin Tamba Romualdez dahil sa kaliwat kanan na pagnanakaw nito sa kaban ng taong bayan. Kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Ang sambayan ng Pilipino ang sigurado na magiging kawawa sa lahat ng ito. Kaya komento pa ng mga dismayadong madlang netizen, dapat makulong ang makorap, lalo na ang mga nasa Kongreso. Sana matulungan ng Supreme Court ang taong bayan. Hindi na dapat hintayin ang eleksyon, dapat tanggalin na ngayon na taon at papalitan na ang mga taong bayan, ang gobyerno, hindi ang mga halal ng mga politikong ito. Pwedeng bawiin ng mga taong bayan ang mga posisyon nilang yan kung hindi tama ang mga ginagawa nila, lalo na at hindi sila sumusunod sa saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Dapat na rin maalis ang mga sectoral representatives sa Kamara. Dagdag pasanin lang yan sa mga taong bayan. Ang budget dyan ay pwedeng ilagay sa social services para mapakinabangan ng taong sadyang nangangailangan sa ating bayan. Napakarami na nananggawang batas ang mga mambabatas simula pa noong magkaroon ng kasarinlan ang bansang Pilipinas. Dapat ipakulong lahat ng mga congressman na kasabwat sa mga nakawan, lalo na lahat ng kasama sa Tuwadcom, Tricom, lahat ng ginawa nilang mga hearing. Iyan ang tama. Pag may ebidensya, kasuhan na kaagad. Sana makulong ang dapat na makulong. Nagtago na. Natakot sa korte. Umalag naman ang ilang kongresista sa petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para harangin ang napipintong impeachment trial sa kanya. Tingin naman ng ilang mambabatas. Ako, pabor ako na hinarang ni BP Sara at hinihingi sa korte na magkaroon ng temporary restraining order dyan sa impeachment na wag ituloy. It's really about time na opensiba na tayo mga kababayan. Hindi na tayo pwedeng tayo lagi pinapatawag, nagre-react lang tayo. Hindi. Tayo na magdemanda. Maganda nga, dinimanda ni Kong Alvarez to si Tamba, kaya nga nagtatago na. Ngayon, opensiba, hindi. Sasabihin nila takot si BP Sara sa impeachment, hindi. Ako tama yung ginagawa ni BP Sara. Hindi yung pwedeng, papakita namin sa inyo, hindi kami takot. Sige, mag-ano pa kayo. Hindi kami natatakot, ipatawag nyo kami sa Quadcom nyo, pupunta kami dyan. Mga tanga. Hindi ganon. Gusto nyo kaming ipatawag, paghirapan ninyo, kunin nyo ang batas sa tamang paraan. Hindi yung basta kayo dyan para kayo nagtawag dyan ng aso. Punta kayo sa Quadcom. Sara, halika dito. Bigyan namin ng hearing mo. Hindi. Hindi na po pwedeng ganon. Hindi na kami papayag ng inaapi. Hindi na kami papayag ng inaabuso. Lalaban na kami. Hindi kayo pakapunta. Catch. Mga tanga. Anong tingin nyo sa amin? Nakaasa sa ayuda? Kasi yung mga pinapaasa nito, itong mga itong mga politiko nito, yung mga tao sa ayuda. Kaya nauuto nila. Ganyan ang gustong gawin sa Pilipino, puro tanga. Excuse me, hindi po kami. Pag merong ayuda dyan, kunin nyo lang. Pera nyo yan Pero wag nyo boto. Kasi gagawin kayong tanga. May nabatalaan ako, isingit ko lang to. Ang kakapal ng mukha ninyo. Nagbibigay daw kayo ng ayuda dyan sa banda sa Alfonso. Mga animal kayo. Tapos, nagbibigay kayo ng ayuda dyan. Pag-aantayin yung pagkatagal-tagal, bakit inaantayin nyo yung politiko para magbigay? Matatanda, pinag-aantayin ninyo, bibigyan nyo ng 3,000, 2,000 pesos, ang kakapal ng mukha ninyo. Pera ng taong bayan yan. Huwag nyo nang antayin yung politiko. Pag andyan na yung pera, ibigay nyo. Ba't pera ba ng mga politikong animal yan? Kaya kayo mga nakakatanggap kayo, pag ang nag-abot sa inyo ng pera politiko, kunin nyo lang, ibulsa nyo, pero sabihin nyo sa kanila, gago. Pera nyo yan. Huwag nyo iboboto. Bakit? Kurakot yan. Bakit kailangan nyo silang antayin? Pagtatanggap ng ayuda.
Pwede namang iba magbigay eh. Akala mo pera nila mga animal? Hindi dapat makialam sa paglilitis ang Korte Suprema. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kinundena ng liderato ng Kamara ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang napipintong impeachment trial sa kanya. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, mukhang desperado Puro sila desperate attempt. Tanga. Hindi nyo kami kayang gawing tanga katulad nyo. Na basta na lang kami susunod. Hindi. Inuuto nyo kami. Ipaglalaban namin yung karapatan namin. na ang bise natakasan ang kanyang pananagutan. Natatakot na raw ang kampo ni VP Sara kaya gusto nang pigilan ang impeachment process lalo Kita mo? Yan ang spin nila. Natatakot na si VP Sara, natatakot na kami. Kaya ayaw namin umatin ng Quadcom. Hindi kami ututo. We know our rights. Okay? Halimbawa, ikaw, ipadampot ko sa pulis. Anong sasabihin mo? Tanga ka? Anong sasabihin mo? Sige, sama ako. Hindi mo tatanungin bakit? May karapatan ako. Hindi nyo ako pwedeng tamputin. Lahat ng legal means gagawin mo para hindi ka damputin. Tama o tama-tama? Ano yung sasama ka? Sige, sama ako dyan. Wala akong kasalanan eh. Ganon? Ganon gagawin mo? Huwag mo nga kaming maututo. masisilip ang kanyang bank records. Tinawag namang garapalang pagtatangka ni House Deputy Speaker J.J. Suarez ang Ilan ba petisyon boto ni mo, VP Sara Suarez? na harangin ang impeachment trial. Git niya, kung talagang inosente ang bise, harapin na lang sana niya. Ang linis mo, no? Kala mo tong Suarez na to, walang kaso. Hindi pwedeng gano'n na. Kung inosente ka, harapin mo. Hindi pwedeng gano'n. Meron kaming karapatan. Karapatan namin ipagtanggol ang sarili namin. Kayo nga, takot magpa-drug test eh. Bakit? Adik ka? Anong sabi ninyo? Pag nanumpa si BP Sara, magpapadrug test kayo. Nagpa-drug test ba kayo? Di ba may karapatan eh. Huwag mong maano-ano kami. Ay, puro ganyan yan eh. Kala mo ang lilinis na itong mga Ang to? mga paratang laban sa kanya, imbes na tumakbo at humiling ng proteksyon sa Korte Suprema. Sabihin nyo yan pag nakaupo na si BP Sara, ha? At pag kayo naman ang nakasuhan, ibabalik namin sa inyong lahat yung mga sinasabi ninyo. Harapin nyo na lang ang kaso. Tandaan nyo to, mark my word. Pag upo ni BP Sara, kayo ang may kaso. Then, saka ako sasabihin sa inyo, harapin nyo na lang kung inosente kayo. Para naman sa isa sa mga tatayong impeachment prosecutors na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, walang legal na basehan para pigilan ang impeachment trial. Yung verification po na kanilang question, it was followed word for word as written in the rules. So, it is our humble opinion na there's nothing wrong with the verification. Teka muna. Balikan natin yung babaeng yun. Babae ba yun? O sige, balikan natin. Ang punto niya, walang masama doon sa verification. Di ba? Opinion niya yun eh. Siyempre kayo nagsampa eh. Alam ka namang sabihin nyo, hindi, mali yung verification, mali yung nangyari. Ba't kayo nagsampa? Alam nyong mali. Sasabihin nyo yan, opinion nyo yan eh. Pero ang tanong, ba't kayo natatakot? Kaya nga tayo, kasi ito nagiging problema sa atin. Halimbawa, kayo patawag ng patawag sa Duterte. Patawag kayo ng patawag sa impeachment. Kasi dyan, teritoryo ninyo. Kung ano yung opinion ninyo, yun ang sa tingin ninyong tama. Yun ang gusto nyo, pag nagtanong kayo, yung gusto nyong marinig na sagot, yun ang dapat sagot. Pero pag hindi nyo nakuha yung sagot ninyo, ipapakontempt nyo. Ano po ang ibig kong sabihin? Kaya nga pumupunta tayo sa korte. Para merong third party. Bakit ba kayo takot sa korte? Hindi naman political yung korte. Walang partido po yan. Independent po sila. Separate branch po sila. Yan nga ang pinakamaganda. May problema kayo sa aming mga banateros, vloggers, huwag nyo ipatawag. I-demanda ninyo. Kasi ang korte, naniniwala kami patas. Bakit takot kayo na dinggin ang isang bagay sa patas na paraan? Gusto nyo lagi kung saan abot ng kamay ni Tamba. Kasi nga naman, korte hindi nyo abot eh. Pag politika yan, abot nyo. Bakit? May political agenda yan eh. Gusto niyang manatili sa power. Kailangan niya ng pork barrel. Kailangan niya ng proyekto.
So pagka ganun ang labanan, abot ni Tamba. Anong sabi ni BP Sara? Ang pera ng taong bayan nasa 2 tao lang, na kay Tamba at na kay Saldico. Nasa kanila ang pera, paano ang proyekto ng ibang mga congressman? Depende kay Tamba. Naintindihan nyo? So ibig sabihin, abot. Abot ng kapangyarihan ni Marcos at ni Tamba. Isa lang ang hindi nila abot. Ano? Korte. Kaya ayaw nyong dalahin sa korte dahil hindi nyo kontrolado. Yan ang totoo niyan. Huwag na tayong maglokohan. Verification. Hindi rin daw minadali ng Kamara ang 4th impeachment complaint na ipinasa sa Senado. Nakabuo po tayo ng strong impeachment complaint without need of referral. Sabi mo strong. Sabi mo strong. Bakit takot kayo dalahin sa korte? Bakit takot kayo? Desisyonan ng korte kung sa tingin ninyo yung inyong complaint ay strong. Ang ibig sabihin lang niya, kaya takot kayo doon sa nasa gitna ang magdidesisyon, which is korte. Ibig sabihin, alam nyo mahina yung kaso nyo. Walang problema kahit nga sabihin nyo, hindi. Kahit 3 korte pa magsiliksik niyan. Alam ko, papayagan nila. Bakit? Matibay ang amin. Dapat ganun. With confidence. Kaya kayo natatakot, alam nyo mahina. it to the Justice Committee because it has the support already of 1/3 of the members of the House. Iba naman ang pananaw ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa petisyon ni VP Sara. Naniniwala siyang hindi makikialam ang Korte Suprema. Ito na. Ito na yon. Ito, iba naman style nito. Pansinin nyo ha. Ito ang magiging kanilang spin. Ito magiging kanilang mind conditioning. Hindi makikialam ang korte. Hindi makikialam ang korte. Hindi makikialam ang korte. Hindi, pansinin nyo, hindi nila sinasabing hindi magiging bias ang korte. Tama ang magiging desisyon ng korte. Hindi nila sinasabi yun. Hindi naiimpluwensyahan ang korte. At kaya magdi-decide yan ng tama. Anong hindi? Hindi ganun eh. Ano sinasabi niya? Hindi makikialam ang korte. Ibig sabihin, alam nitong mama na ito, mahina ang kaso nila, pero mina-mind conditioning na ang korte na hindi dapat silang makialam. Kasi pag nakialam sila, na-kondisyon na nila yung taong bayan na mali yung ginawa ng korte. Which is, yun ang akala niya. Kasi sa totoo lang, mas maraming Pilipino na nakapanig sa Duterte ayaw nilang impeachment. Proseso ng impeachment dahil isa raw itong political question. Bagay na sinigundahan din ni dating Senate President Franklin Drilon. Matulog ka na lang, tulog ka lang ng tulog nung panahon mo. Ngayon, nagbibida-bida ka, Drilon. The basic rule is found in the Constitution. The impeachment court shall decide all impeachment cases. Oo, totoo naman. The impeachment court shall decide on the impeachment cases. Tama si Drilon. Ang impeachment court ang magdi-decide. Ano bang impeachment court? Yung Senado. Tama naman si Drilon dyan. I agree with you. Senado dapat ang mag-decide kung dapat i-impeach si BP Sara o hindi. Kaya lang ang kina-question ni BP Sara ay yung legality ng impeachment. Hindi yung mag-decide yung korte kung dapat ma-impeach si BP Sara o hindi. Naiintindihan nyo ang difference? Senado ang mag-decide kung dapat i-impeach si BP Sara o hindi. Kaya lang, bago nga dumating doon, hinaharang na ni BP Sara na yung legality. O halimbawa, sasabihin nyo, i-impeach natin si Speaker. Hindi ako abogado, but as far as I know, hindi po na-i-impeach ang Speaker, ang Congressman. O, pwede ba yun? I don't think so. Bakit? Hindi legal eh. Hindi naman na-i-impeach ang di ba? Naiintindihan nyo na? Ang pinag-uusapan ba nito, legal ba yung ginawang impeachment? Drilon, hindi mo naiintindihan at tumaba ka na ng ganyan, tumagal ka na sa Senado, hindi mo pa alam yung difference? Leave it to the judgment of the Senate asking or acting as an impeachment court to decide on this. Hindi po mag-a-act ang court to decide. Ang didesisyonan ko legal o hindi. Huwag pa ulit-ulit, ha? Questions of jurisdiction. So, it's best... Inaantok na siya, inaantok na. Matutulog na yan. Nagbabalita mo. Eto lang sa akin. Ibalik natin dito sa mga pagmumukha nito. Hindi nyo na makita ulit si Martin, di ba? Asa na siya? May kaso po kasi si Martin. Yung speaker nyo may kaso. Kinasuhan ni Alvarez.
Nagtatago. Bakit kayo nagsasalita? Ang punot dulo nito, ang pasimuno nito si Marcos at si Tamba. Yung dinodiyos nyo. Siya ang pagsalitain nyo. Ako speaker, Martin, kung matapang ka, huwag ka magtago sa mga brief na itong mga congressman mo. Ha? Ikaw mismo, harapin mo rin yung korte. May kaso ka rin di ba? Oh, harapin mo yung taong bayan. Kini-question, bakit nyo finil-upan yung budget? Bakit may blank items? At yung pinil-upan na budget ay mapupunta yan sa ayuda. Harapin mo yung taong bayan. Nagtatago ka Huwag ka magtago sa the likes of Suarez. Huwag ka magtago sa brief ng mga yan. Ha? Sinasabi natin dito kay ang lilinis nila Sila nga ang daming problema. Isipin ninyo, pinalusot nyo blanco, tapos bulag kayo, pipi kayo, wala kayong nadidinig. Bilyon ang pinag-uusapan dito. Ang impeachment nyo kay BP Sara, ang issue 150 million lang yung confidential funds. Kung hindi ba naman kayo nuknukan ng mga ipokrito? Diba? Huwag ka magtago dyan, Tamba. Lumabas ka dyan. Huwag kayong takot. Huwag kayong takot doon sa patas na magdidesisyon. Gusto nyo kasi kayo lagi nagdidesisyon kung ang isang tao ay inosente o hindi. Huwag ganon. Diba? Patas naman Bakit? Hawak ba ni PRRD ang korte? Hindi naman hindi rin hawak ni Tamba. Yan nga maganda, patas Nasa gitna. Malayo sa kamay ni Tamba at malayo sa kamay ni PRRD. Fair. Next topic po tayo. Ito matindi. Pagdadasal. Malapit na. Ipagbabawal na din. Pati sa Pilipinas. Delikado po yan. Ginagawa pa lang krimen ang pagdarasal sa ilang bansa sa Matindi, Europa. no? Isang matapang na pahayag ang binitawan ng kasalukuyang vice-presidente ng Amerika tungkol Teka muna liliwanagin ko. Ay hindi, totoo ba yan, Coach Oli? Baka fake news yan. Si Vice President yan. Hindi po, Vice President ng Amerika. Huwag kayong tanga, Ito kasing mga alalay ni Tamba, medyo rin Vice President, hindi po fake news yan. Vice President ng Amerika nagsabi niyan. Pinagbabawal na ang dasal sa Europa. Kahit sa loob ng bahay, alam mo, mga kababayan ko, I really believe the end times is here. Yes po. Ako, naniniwala. End times is not near. End times is here. Nandito na. And malapit na po. Sa aking tingin, sa nangyayari ngayon, isipin mo, bahay dasalan sinusugod na. Pagdarasal, ipinagbabawal na. Unti-unti na yan. Malapit na po. Malapit na pong bumalik sa pangalawang pagkakataon ng ating Panginoong Jesus. dito. Alamin natin ang detalye mula kay MJ Mondehar. Sa harap ng mga lider ng European Union, matapang na sinita ni US Vice President J.D. Vance ang issue ng religious freedom sa UK. Nakarating sa ikalawang Pangulo ng Estados Unidos ang hinaing ng mga Kristiyano sa Europa na tila nagiging biktima ng diskriminasyon sa kanyang talumpati sa Munich Security Conference sa Germany. Wala, galit na talaga sila sa Kristiyano, bawal na nagdadasal. Dati umangat ang Europe because they were godly. Ganyan din nangyari sa Amerika. Itinaas ng Diyos ang Amerika because they have fear of God. They were godly. Pero ngayon, talagang pasama na ng pasama. You see drugs everywhere. You see same-sex marriage. Bawal na magdasal at sinusugod na po ang mga sambahan. Mariing kinundena ni Vance ang sitwasyong kahit ang tahimik na pagdarasal sa pampublikong lugar ay tinuturing ng krimen. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Isipin mo yun? Nagdarasal outside sa abortion clinic, kinasuhan ng krimen. Ganyan po sila katindi. Yan na po ang kalagayan ng ating bansa. At sabihin ko po sa inyo, medyo delikado po yan. Alam nyo kung bakit. Pahilig tayo sa gaya. Remember this. Naalala ko yung sinasabi ni Pastor before pa. Even before
even before the election, bago pa nangyari kay Pastor ito, na sinasabi niya na talagang ginigipit ng Amerika ang mga religious leaders. Sabi ko, ganun. Parang at una, hindi ako naniniwala. Ngayon napatunayan natin na even si Trump sinabi niya. Kaya nga babaguhin nila eh. Kaya nga napakaganda ng dating ni Trump. Hinabol nila yung mga pinersecute nila yung mga religious leaders. That's how bad America was. And I'm sure, mababago to kay Biden kasi iba eh. Ibang, nakikita ko si Biden yung tayo niya na parang ibabalik niya sa Diyos yung Amerika. Kaya ngayon, lumalaban din siya na ito ay pinagbabawal daw yung magdasal sa Europe, kinokontra nyo rin. Alam nyo, hindi po malayo mangyari sa Pilipinas yan. Remember this, si Marcos nakigaya dito kay Biden. Diba? Anong ginawa ni Marcos? Pinersecute. Yung ginawa ni Biden dyan sa Amerika, ginagawa ni Marcos. Si Biden galit sa China, ayaw sa China. Ganun din ang ginagawa ni Marcos. Si Biden pinersecute ang mga religious leaders. Ganyan din ang ginawa ni Marcos. Tingnan nyo, walang respeto si Marcos at si Torre. Pinasok yung KOJC. Doon mismo sa katedral nila. Binaboy nila. Doon ang nagdadasal. Kumbagat sa Muslim mosque. Kumbagat sa Roman Catholic, yung kanilang, ano bang tawag doon sa Roman Catholic? Yung kanilang Rome. Pinasok. Hindi nangyayari yan before. Dati may gera. Pag pumasok ka sa simbahan, hihinto na.